Meron nga po ba tayong Vice President na hindi naniniwala sa Diyos? Meron na naman po kasing bagong pahayag o statement itong si Vice President Sara tungkol sa pagrespeto sa kanya-kanyang paniniwala. At ang isang halimbawa niya ay yung paniniwala sa Diyos. Kung ikaw naniniwala sa Diyos at ako hindi, dapat respetuhin mo kung ano yung aking paniniwala. Coming from our Vice President. Sa bagay, hindi na tayo magtataka dahil sinabi nga niya, di ba, na siya ang presidente ng impyerno. At hindi ba ang tatay niya, sinabi pa, former President Rodrigo Duterte, na hihintayin niya yung mga taong pupunta ng impyerno. Ibig sabihin, kumbaga sa langit, andyan si San Pedro, siya naman ang maghihintay sa inyo at bubungad sa inyo kapag kayo ay napunta sa impyerno. At doon, ang magiging presidente nyo ay si Sara Duterte. So ano ba ang nangyayari kay Sara Duterte talaga? Naalala ko tuloy sinabi sa Biblia na kung ano ang nasa puso mo, siyang lalabas sa bibig mo. Ito napanood ko sa aking paboritong lawyer vlogger na si Attorney Claire. At kahit na siya ay nagulat nung narinig niyang sinabi ni Sara Duterte na magrespetuhan tayo at kung ikaw naniniwala sa Diyos, ako hindi, kailangan mong irespeto yun. Fine, irespeto natin. Kaya lang, hindi ba creepy na meron tayong Vice President na hindi naniniwala sa Diyos? Aba, lagot tayo niyan kapag yan ang naging presidente. Sa bagay, ang sinabi naman niya, presidente siya ng impyerno. Hindi naman niya sinabing presidente siya ng Pilipinas. So doon pa lang medyo hindi ako kinakabahan dahil alam kong hindi siya magiging presidente ng Pilipinas kundi presidente ng impyerno. So, totoo bang sinabi ni VP Sara na hindi siya naniniwala sa Diyos? Panoorin po natin si Attorney Claire. So, dapat ba ikaw lang yung irespeto dahil kakaiba ka? Because you're outrageously outstanding? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atakihin yung tao. Bakit ko atakihin yun? Ay, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Ano yun? Hindi siya naniniwala sa Diyos? Totoo ba to? Kaya ba ganun tatay niya? Sa mga pare at sa mga inatake din yung Diyos? Totoo ba to? Teka lang ha. O, sample lang to. Di ba mas magandang sample? Ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos, ako naniniwala. O, wag mo akong siraan kasi naniniwala ako sa Diyos. Pero iba yung kanya ha. Teka lang ha. Wait lang ha. Parang hindi siya naniniwala sa Diyos talaga eh. Wait ha. Ay, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Oh, okay. Sige. Respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atakihin yung tao. Bakit ko atakihin yun? Ay, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Ay, hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito. Ha? Sige lang ha. Totoo ba to? Sa akin ha, kasi masasample niya, di ba mas magandang isample kung ikaw yung naniniwala sa Diyos. Di ba? Kukunin ko lang to ha. Take upin ko lang to. So, kung di siya naniniwala sa Diyos, kaya ganun ba? Parang ang dali niya magpugot ng ulo. Isa pa. Kaya sinabi rin niya na siya yung presidente sa impyerno. Diba? Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Tapos, after that, nagsimba ba siya sa baklaran? Talaga? Ha? Ba't nga ganun yung sample niya? Nagtaka din ako actually. Diba? Diba, sa atin, na believer tayo of God, we believe in God, ang isa sample natin, ikaw, limbawa, hindi ka naniniwala sa Diyos, atheist ka, ako naniniwala ako sa Diyos, irespeto mo ko.
Kasi naniniwala ako sa Diyos, irerespeto kita. Pero ita-try kita i-convince kasi there's really God. Dapat gano'n, di ba? Sa akin lang, sa akin lang. Parang nanibago lang ako sa sample niya. Di ba? Parang sabi nga, she speaks her mind. Yun talaga yung nasa utak niya. At lumalabas na lang talaga sa bibig. Sa kanila. When there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, Wait. Ibig sabihin, outrageously outstanding siya. Ha? Kasi sinasabi ng weird. Kasi di ba maraming nagsabi dito, mukhang may something kay VP Sara. Some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommenda daw po ba tayo na... Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi so far parang okay pa naman ako. Pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. sinasabihan nila ng kakaiba. Wala talagang humility to si VP Sara? Sinasabihan nila ng, yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung different. Outrageously outstanding ka. You're not weird, but outrageously outstanding. Ulitin nga natin. Haba pa naman ito. Kaya hinuli ko to eh. Look at it. There's nothing wrong with me. There is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding. Oh, mga ka-clear, hindi ako nagkamali. Outrageously outstanding siya. Kaya hindi siya dapat, kakaiba lang daw talaga siya. She's not weird, okay? Sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na, yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung different. Ako tuloy, wala namang problema, mga kakli. Sa akin, walang problema kung if you're outrageously outstanding, kakaiba ka, okay lang. Magsalita ka na magsalita ng may kabuluhan. Pero siguro, don't bring people down na like that, na may pagbabanta. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And mayroong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? This time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch?
At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, ang galing mo ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation hanapin yun. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Siyempre may apektado kang tao, respeto ka kung ikaw ganyan. Pero yung mga natatakot mo, may karapatan din sila, di ba? Pare-pareho naman kayo may karapatan eh. Bakit yung karapatan mo lang ang dapat igalang? Yung karapatan ng tinatakot mo, pati yung katawan ng patay, parang hindi mo nirespeto. Di ba dapat pantay lang ang respetuhan? Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. So dapat ba ikaw lang i-respeto dahil kakaiba ka? Because you're outrageously outstanding. Ayan, hindi po ba pinaulit-ulit ni Attorney Claire yung portion kung saan sinabi ni VP Sara na magrespetuhan tayo, halimbawa sa Diyos. Kung ikaw naniniwala sa Diyos, ako hindi, irespeto mo yun. Hindi kaya nagkamali lang si Sara Duterte ng paghahambing? Kasi tama si Attorney Claire. Kung ipaghahambing mo yan, tulad ng paniniwala sa Diyos, dapat ang sinabi ni Sara Duterte, kung ikaw hindi naniniwala sa Diyos at ako naniniwala, respetuhan tayo. Irerespeto ko na hindi ka naniniwala sa Diyos, irespeto mo na ako naniniwala. Or, pwedeng sabihin ni Sara Duterte na kung ikaw naniniwala sa Diyos at yung katabi mo ay hindi naniniwala, kailangan magrespetuhan kayo. Hindi eh. Diretsahan sinabi ni Sara Duterte na siya ay hindi naniniwala sa Diyos. So, irespeto po natin yan. Kaya lang, ang sabi ko nga sa inyo, mahirap yata na ang ating susunod na presidente ay hindi naniniwala sa Diyos. So, kanino naniniwala si Sara Duterte at ang tatay niyang si former president? Kay Kibuloy? No wonder, wala siyang pangingimi nung sinabi niya, nahuhukayin niya ang mga labi ni Apo Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea. At wala din siyang pag-aatubili nung sinabi niyang naisip niya na pugutan ng ulo si President Bongbong Marcos. Tapos sasabihin niya na hindi siya unstable. Sa bagay, ang mga unstable na tao, hindi naman nila aaminin sa publiko na sila ay unstable. Dahil ito, nasabi ko na, hindi normal ang isang taong hindi maaapektuhan sa dami ng issue na ibinabato sa kanya na ayaw naman niyang sagutin. Kaya nagkakaganyan na si Sara Duterte. Putting up a strong front. But para sa akin, I know deep inside her, bothered po si Sara Duterte. Unless, totoong unstable siya, dahil nga ang mga unstable na tao ay hindi maaamin na sila ay unstable.
So ano ba itong mag-amang to? Satanic ba sila? Dahil ang sabi ng ama, hihintayin niya yung mga pupunta sa impyerno at siya ang bubungad doon para i-welcome kayo, para ipakilala kayo sa presidente ng impyerno, walang iba kundi ang anak niyang si Sara Duterte. So kung nasabi ni Attorney Rene Bueno na binalaan niya si President Bongbong Marcos na mag-ingat because we have a very dangerous Vice President, ay hindi lang pala dangerous si Sara Duterte. Pwede ba natin siyang tawaging satanic? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.